Hello guys! Kamusta na kayo lahat? Doc Jerlo again of Zootopia Animal Clinic. So, may bago sa akin. Hindi nyo napapansin. Kalbo! Kalbo ako! Yes! Nagpakalbo kaming lahat. Ayan o, pati si Dudong. Kalbo din si Dudong. O kami. Pero lang kay Birds kasi maarte si Birds eh. Pero G, magkakita ka dito. Ba't di ka nagpagupit? Dapat magpakalbo ka rin tulad namin. Nope. Diba? Kamusta naman kayo? Kamusta naman kayo mga fair parents? It's been a while since I made a new video and I just want to share something sa inyo. In this video, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat nyong gawin before nyo ipabreed or ipastud ang inyong mga babaeng fur babies. So, doon sa mga breeders and fur parents na pinapabuntis ang kanilang mga dog, meron kayong dapat malaman. At kung doon naman sa mga breeder na nakakaalam nito, good for you! I hope you share it to other breeders and other fur parents. And in this video, gusto ko malaman ninyo yung mga bagay na dapat nyo gawin before nyo sila ipabreed or yung mga fur babies natin before sila magbuntis. So, simple lang naman yung mga kailangan nyong malaman before kayo magpastud ng inyong mga dogs. So, kailangan ninyong isipin muna or i-consider ang vaccination status ng inyong mga aso. Importanteng kumpleto ng bakuna or updated na bakuna ng inyong mga dam before sila pabuntisin or ipastud. Nang sa gayoy, kapag sila'y nanganak, mayroon silang ipapasang immunity sa kanilang mga puppies. At ang kanilang mga puppy, kapag naka-receive ng antibody from their mother, nagiging healthier sila at nagiging stronger sila to fight off diseases. Pero again, yung antibody from the mother or maternal antibody, it regresses at the age of 6 months. So, 6 weeks of age or 1.5 months. Kaya tayo nagbabakuna or nagsastart na magbigay ng 5-in-1 vaccine sa mga dogs at the age of 1.5 month. Pero paano na lang yung mga asong or yung mga puppy na walang minanang antibody? So, meron akong pinakabatang case dito ng distemper virus patient doon sa Imus branch before. 1 month or 4 weeks old pa lang siya, may distemper na siya. Ibig sabihin, nung tinanong ko yung fur parents, walang bakuna yung kanyang nanay. So that's why, nung na-expose yung puppy doon sa virus, immediately nagkaroon siya ng distemper. Kung sakali man sanang bakunado yung mother niya at may pinasa siyang antibody, aabot sa 6 weeks of age, protektado sana siya gamit yung antibody pinamana ng kanyang mother. So, importanteng ipabakuna or i-update ang bakuna ng inyong mga dam before nyo sila i-breed. Hindi tayo basta-basta breed lang ng breed, mga kaibigan. Okay? Pangalawang dapat i-consider before nyo ipabreed or ipastud ang inyong mga dogs or even cats is their deworming status. If your dam or your female dog or cat ay mayroong bulati sa tiyan, ang bulate sa tiyan ay naipapasa sa kanyang mga puppies through intramammary or sa gatas pa lamang. Naipapasa din ito through placenta or sa loob pala ng tiyan. Ang tawag doon ay transplacental acquisition of the puppies ng bulate. And of course, kapag lumabas na yung mga puppies, nagpupo yung mother, shedder siya ng itlog ng bulate, pwede rin makuha yon ng mga puppies niya. So that's why, before sila pabuntisin, make sure na updated or napadeworm nyo sila and wala silang bulate sa kanilang mga tiyan. And before din ipabreed or ipastud ang inyong mga female dogs, one thing to consider or pangatlong dapat i-consider natin is their overall health status. Wala ba silang condition or any diseases? Baka naman may blood parasite pala yung dog ninyo nung siya pinabuntis nyo. Baka naman meron siyang any problem systemically or any viral infection, bacterial infection. Hindi pala fit to breed yung inyong dog. So make sure na garantisado ang kanilang kalusugan before nyo sila ipabreed. Ika-apat na advice ko sa inyo, and maaaring ito na yung huli, maaari nyo i-consider na magbigay ng multivitamins na angkop para sa mga magbubuntis right before sila mag-hit. So,
sa kanilang expected months of heat before sila ipastud, magbigay kayo ng mga multivitamins such as beach supplement or Nutri-Plus gel na maaaring ibigay sa mga nagbubuntis or magbubuntis pa lamang. Sapagkat yung mga ganitong multivitamins, it is high in folic acid and iba pang multivitamins na kailangan sa pag-prepare ng kanilang reproductive system. Lalo kapag sila ay nabuntis na, at least yung kanilang reproductive tract ay in good condition as well as their whole body is in good condition na maging healthy yung kanilang mga puppies kapag sila ay nagbuntis at ipinanganak na ito. So, please consider yung mga na-advise ko sa inyo doon sa mga breeders and fur parents that are planning na magpa-breed ng kanilang mga female dogs or even cats. Make sure to consider those advices na binigay ko and breed responsibly. Please, wag po natin sunod-sunurin ang kanilang panganganak. Make sure magbigay kayo ng pahinga for their reproductive system or reproductive tract. Dahil merong ibang mga breeders, hindi ko nilalahat na halos sunod-sunod pabuntisin yung kanilang mga dogs to the point na lumalawlaw na yung mga dibdib. Halos sobrang kawawa yung mga dogs na ito. Tandaan natin na sana wag natin gawin silang business as it is. So, yung kanilang pagbubuntis, I hope bigyan nyo sila ng rest, okay? At wag po natin abusuhin ang ating mga fur babies. Just like in my case, si Jasmine ko ay pinapabuntisan natin just to prevent yung pyometra. So, pinapabuntisan ko siya every other heat niya. So, once a year lang. Ang dog ay nag-heat between 6 to 9 months. Ibig sabihin, in a year, posible silang mag-heat ng 2 beses or pwede sila magbuntis ng 2 beses. Kaya hindi ko po ina-advise na pabuntisin din sila ng 2 beses sa isang taon dahil kawawa naman yung kanilang reproductive tract. Bigyan nyo sila ng pahinga just for the purpose lang po na sila ay ma-prevent natin or sila ay hindi magkaroon ng pyometra. So, yun lang po yung advice ko sa inyo lahat. I hope meron akong naitulong sa inyo. And I hope all of you are okay during this pandemic. And magstay lang din po tayo sa ating mga tahanan until further notice by our government. And I hope hindi na po dumami yung cases ng COVID-19 dito sa Zootopia Animal Clinic. We're okay. We're still operating despite na we are under general community quarantine. Nagpapapasok na kami ng client ngayon. And we do hope so na bumaba na o flatten na yung curve. And sana po makipag-cooperate lang po kayo lahat para hindi na po dumami ang mga cases. So again, for those who are planning to breed their dogs, please breed responsibly, take good care of your fur babies, and always consult a veterinarian whenever meron kayong health-related concerns sa inyong mga dogs or even cats. So that's all for this video. Salamat po for watching. Please, if you have not subscribed yet with my channel, meron po dyan, ipindutin nyo lang. Please subscribe to this channel and ring the bell for notification para notified kayo pag nag-upload ako ng new video sa susunod. Salamat po for watching this video. Kung inabot mo tong part na to, isang malaking thank you para sa iyo. Ingat po kayo lagi and see you on my next video. Bye-bye!